Mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Lunes sa inyong lahat. Oktubre 16 na tayo, 2023. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay, patuloy na pakikinig. Sa ang aking dalangin palagi na maging mabunga ang iyong mga pagninilay at maibahagi nyo ito sa inyong kapitbahay, sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat din sa inyo, sa inyong patuloy na pag-share ng vlog na ito sa inyong mga kakilala, sa inyong mga friends na nakaabot din ang vlog na ito sa kanilang wall at nakarinig rin sila ng pagninilay sa ating pang-araw-araw na mga pagbasa. Sa araw na ito, mga kaibigan, ng ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 11, versikulo 21 hanggang 32. Ang nilalaman ng ating pagninilay sa araw na ito ay tungkol sa napakalaking papel ni Junas. Alam mo dito sinasabi na isinasaad na ang pagkasalukuyang panahon na kung saan isinulat ito ay napakatindi yung pagpakasala ng mga tao at hindi nila nakita ng mabuti yung paggawa ng kabutihan. Kaya si Junas ay tinawag upang maging instrumento ng pagsisisi ng Nineveh. At dahil sa kanyang katapatan at dahil sa kanyang kabutihan, kahit alam natin na gusto pa sanang tumakas ni Junas, pero talagang hindi siya makatakas sa kanyang tungkulin na pinadala siya upang maging propeta, maging instrumento ng pagsisisi at pagbabago ng isang komunidad. At nagtagumpay naman siya. Dumating sa punto na mga tao sa Nineveh ay nakapagnilay at nakapagsisi ng kanilang mga pagkukulang. Kaya lang, siyempre, si Junas naman ay gusto niyang ipaabot sa mga tao na kung siya ay naging instrumento, siya lamang ay tumupad sa kanyang tungkulin. Kaya sabi niya, may mas higit pa kaysa akin. May mas higit pa sa kay Junas. At sino yon? Siyempre walang iba kundi si Jesus. Kaya para sa akin mga kapatid, siguro bilang tao, mapunong-puno naman tayo ng mga pagkukulang, hindi natin maiwasan na minsan madapa rin tayo, minsan makagawa rin tayo ng mga hindi magandang gawain. Pero sa likod ng mga ito, kailangan klaro sa atin at may kababaang loob tayo na tumanggap ng mga kahinaang ito at hingin sa Diyos ang pagpapatawad at pagsisisi at turuan natin ang ating sarili na magbago. Yan lang ang napakagandang isipin natin na sa ating mga pagpakasala ay handa rin tayong tumanggap. Aminin natin ang mga pagkakasalang iyon at humingi ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang natin. Alam ko, yan yung pinakasentro na gustong ipaabot sa atin, na handa tayong tumanggap ng ating kahinaan at pagsisihan ng mga ito at magsikap na magbago. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Sa likod ng aming mga pagkukulang, patuloy mo kaming ginagabayan at pinapatawad sa mga ito. Ikaw lang ang aming sandigan, ikaw ang aming lakas. Amen.